Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update ngayong March 11, 2026, Wednesday. Mabilis na nag-develop bilang isang tropical storm ang sistemang binabantayan natin sa labas ng PAR at patuloy pa itong lumalakas. Kaya alamin natin ang mga bagong detalye, ano ang direksyon nito at paano nito naaapektuhan ang ulan at hangin sa ilang bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman na lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, dalawang pangunahing weather systems ang sabay na nakaaapekto sa bansa. Una, ang Northeast Monsoon o amihan na nakaaapekto sa Luzon at Visayas. Pangalawa, ang trough ng tropical storm na nasa labas pa ng PAR na nakaaapekto naman sa eastern section ng Mindanao. Kaya ang takbo ng panahon natin ay magkakaiba. Sa Luzon at Visayas, mas ramdam ang amihan na nagdadala ng preskong hangin at mga light rains sa ilang lugar. Habang sa silangang Mindanao, mas aktibo ang pag-ulan dahil sa trough ng tropical storm, kaya mas mataas ang tsansa ng scattered rains at thunderstorms at mas delikado ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang probinsya. Ayon sa latest update tungkol sa tropical cyclone na nasa labas ng PAR. Ngayong umaga, ang tropical storm ay merong international name na Nuri at ang lokasyon nito ay 1,290 kilometers east ng Eastern Visayas. Meron itong maximum sustained winds na umaabot sa 65 kilometers per hour at bugso ay umaabot hanggang 80 kilometers per hour. Ang kilos nito ay southwestward slowly. Mahalagang tandaan, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility pero dahil malaki ang saklaw ng trough at ng dalang moisture, may epekto ito sa pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa forecast weather conditions, silipin natin ang mga lugar na direktang naaapektuhan ng trough ng tropical storm. Para sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Ang sanhi nito ay ang trough ng tropical storm. Ibig sabihin, kahit nasa malayo ang bagyo at outside PAR, ang buntot o trough nito ang nagdadala ng mas maraming ulap at moisture papunta sa mga probinsyang ito. At dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslides. Kung kayo ay nasa mga nabanggit na lugar, seryosohin ang pag-iingat. Bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog o creek, iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig, at kung nakatira kayo malapit sa bundok o matataas na lugar, maging alerto sa palatandaan ng landslide tulad ng pagbitak ng lupa, pagguho ng maliliit na bato o biglang pag-agos ng maputik na tubig. Sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora, inaasahan ang maulap na kalangitan na may light rains, sanhi ng northeast monsoon. Ayon sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, mahihinang pag-ulan lang ito at mas presko ang hangin, lalo na sa gabi hanggang madaling araw. Pero practical reminder, kahit light rains, pwedeng maging madulas ang kalsada at bumaba ang visibility lalo na sa mga fog-prone na bahagi. Kaya mag-ingat sa pagmamaneho, maghinay-hinay sa kurbada at panatilihin ang safe distance. Para naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains sanhi pa rin ng northeast monsoon. Ayon sa forecast, wala ring significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, panandali ang ambon o mahihinang pag-ulan ang posibleng maranasan. Pero sa Metro Manila, kahit light rains, pwedeng magdulot ng traffic at madulas na kalsada, kaya maglaan ng extra time sa biyahe at mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at madaling araw. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms at ang sanhi nito ay localized thunderstorms. Dito mahalagang tandaan na ang localized thunderstorm ay pwedeng biglaan, pwedeng walang ulan sa umaga tapos bandang hapon biglang didilim at bubuhos ang ulan sa isang area. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Kaya kung nasa Mindanao kayo at hindi kabilang sa mga lugar na direktang apektado ng trough ng tropical storm, huwag pa rin maging kampante. Kapag may narinig na tuloy-tuloy na kulog at makapal na ulap, mas mainam na maghanda, iwasan ang open areas at bantayan ang daluyan ng tubig sa paligid kung flood-prone ang inyong lugar. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, inaasahan ang moderate to strong na hangin na mula northeast to north. Ang coastal waters dito ay moderate to rough,
na may taas ng alon mula 2.5 hanggang 3.4 meters. Delikado ito para sa maliliit na bangka. Kung may planong pumalaot, mas mainam na ipagpaliban lalo na kung maliit ang sasakyang pangdagat at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Kung nasa coastal communities kayo, iwasan ang paglapit sa dalampasigan kapag lumalakas ang alon dahil pwedeng magkaroon ng biglaang hampas lalo na sa exposed na baybayin. Sa Luzon, inaasahan din ang moderate to strong na hangin na mula northeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Delikado rin ito lalo na sa mga exposed na baybayin sa silangan at hilaga. Kung kayo ay mangingisda o may biyahe sa dagat, mag-ingat at i-check ang local advisories bago bumiyahe. Kung maliit ang bangka, huwag ipilit lumayo sa baybayin kapag malakas ang hangin dahil mabilis magbago ang alon at direksyon. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas manageable ito pero tandaan kapag may thunderstorms, pwedeng biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kaya mag-ingat pa rin lalo na sa maliliit na bangka at sa mga rutang dagat na exposed sa hangin. Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 21.6 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 31.3 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 40% na naitala bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 85% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ibig sabihin, mas humid ang hangin sa madaling araw tapos mas bumababa habang umiinit ang araw pero kapag dumating ang ulan at kumapal ang ulap, tataas ulit ang halumigmig at mas lalagkit ang pakiramdam, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng ulan sa hapon. Sa latest tropical cyclone threat potential update na inilabas ng PAGASA, para sa week 1, as predicted, ang TC-like vortex or TCLV ay nagdevelop na into a tropical storm outside PAR. At ayon sa model forecasts, ang tropical storm na ito ay kikilos generally northeastward at hindi nagpo-pose ng threat sa anumang bahagi ng bansa. Sa madaling salita, may bagyo nga pero ang direksyon nito ay papalayo sa atin at hindi inaasahang tatama o magdadala ng direct landfall threat. Para naman sa week 2, March 17 hanggang March 23, ang forecast ay nagsasabing may low probability ng TCLV formation over the Philippine Maritime Domain. Kaya ang tropical cyclone development ay unlikely sa week 2. Ibig sabihin, ayon sa kasalukuyang long-range outlook, mababa ang tsansa na may bagong mabubuo na magiging bagyo sa loob ng ating teritoryo sa week 2. Kung sisilipin natin sa GFS model, makikita rin ang pagkilos ng bagyo pahilagang silangan papalayo sa ating teritoryo. Pero kahit papalayo ito, may mahalagang paalala. Makaka-impluwensya pa rin ito sa ibang mga weather system na umiiral sa bansa. At ngayong week, posible tayong makaranas ng isa pang bugso ng amihan. Ibig sabihin, pwedeng lumakas ang northeast winds, mas maramdaman ang preskong hangin, at sa ilang lugar lalo na sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, pwedeng dumami ang ulap at ulan bago tuluyang pumasok ang mas mainit at mas tuyo na kondisyon na panahon. Kaya sa ngayon, manatiling alerto lalo na sa Eastern Mindanao na direktang naaapektuhan ng trough at sa mga coastal areas na may moderate to rough seas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mag-ingat po tayong lahat.